Day 3 ng impeachment trial ni VP Sara. At para sa akin, tagumpay na naman ang defense team. At syempre, tagumpay tayong mga Duterte supporters. Dahil nga ito, mukhang palpak na naman ang mga sagutan nitong NBI agent kanina. Same as yesterday lang, no? Sasabihin ko sa inyo kung paano ko nasabi yan. Napakaraming mga pagbabasihan eh. Meron ding 7 depekto. O yun nga, kamalian dun sa affidavit niya. At narinig yan kanina sa day 3 ng hearing. Kaya nga ibinalik pa nung January ng DOJ pabalik sa NBI. Dahil nga hindi pwedeng ma-file ng ganun na napakaraming kapalpakan. Sabihin ko sa inyo yung 7 kapalpakan na yan. No? Unang-una yung kawalan ng affidavit ng kumuha at nag-download ng live stream video. Importante yan kasi syempre legal proceedings yan, dapat naka-affidavit lagi. Simple naman yan eh, di ba? Yan ang batas natin. Pangalawa, kakulangan sa digital forensics ng chain of custody, no? Ibig sabihin na kailangan pinapatunayan nila kung paano naprotektahan, napangalagaan yung files at hindi na compromise yung safety nga nung video file na yun, no? Pangatlo, kawalan ng media affidavit o yung mga taga-media na umattend doon sa online press conference noon. Wala yun. Wala silang affidavit. Pang-apat, yung hindi pagtukoy sa tamang URL o sa source link. Gaya nga nung sinabi nitong NBI agent, yun nga, galing pala sa page ni Harry Roque yung video. Doon nga nila nakuha daw. Panglima, yung kakulangan sa pag-verify sa metadata, no? Diyan pumapasok yung tinatawag na forensic report at yung information dun sa digital copy, no? O yung data na nandun sa file. Wala yan. Pang-anim, yung may mga kakulangan, kamalian, clerical error kung tatawagin natin, no? Yung mga wordings, phrasings, yan. Marami ding sabit. Pampito, ito pinakauli at pinaka-importante sa lahat. Walang affidavit yung dapat na magrereklamo, which is si President Bongbong Marcos. Saan kayo makakita ng ganun, di ba? Magkakaso ng ganyan, threat. Pero wala namang pinirmang affidavit yung mismong dapat na magreklamo, di ba? Hindi pa pwedeng ganun-ganun lang na sila-sila lang ang magpapile. Kaya talagang sasabit yan, no? Imagine niyo kung talagang matibay ang kanilang mga ebidensya. Hindi naman dapat ganun karami ang mga sablay. Biruin nyo yun, 7. Ibig sabihin talagang kulang-kulang yung mga ebidensya at yung preparasyon para talagang maging planchado yung mga reklamo nila laban nga dito kay VP Sara. At eto, darating na tayo dito kay Senator Risa. Grabe talaga tong senadorang to, no? Hindi pa nakontento dun sa mga banat niya kahapon. Ngayon naman, yung tanong niya hindi na yung tulad ng kahapon na pang ending statement o pang closing speech. Ngayon, ang tanong na niya yung dahilan na daw ba na kapag yun nga naaapi ka, no? Kasi nga napag-uusapan kanina at na-play nga din yung video na kung saan umiiyak si Miss Zuleika, yung secretary ni VP Sara. Dahil nga para ma-refresh ang memory nyo mga Kanoy Pino, yun nangyari nung November 2022-2024, pinasok nga sa kwarto doon sa House of Representatives habang nakakulong nga itong si Miss Zuleika ng 10 oras ng gabi. Imagine niyo, halos 11:30 PM na. Mag-aalas 12 na ng madaling araw. Ganun ba naman ang tamang oras para ilipat sa correctional? Kaya talagang nagkaroon ng anxiety matindi itong si Miss Zuleika. Talagang emotional trauma, no? Talagang nag-iiyak. Natakot siya for her life. Akala niya kung sino na yung kukuha sa kanya, di ba? At syempre nagkaroon ng galit si VP Sara nun siguro dahil sa matinding pag-aalala niya sa kanyang empleyado. Syempre ganyan ang isang responsableng leader Talagang pinoprotektahan niya ang kanyang mga empleyado. At yun nga, nagtanong ba naman itong si Senator Risa na yun nga, ano bang connection daw nung mga piniplay na video na yun, no? Parang sinasabi niya na irrelevant sa usaping to. Ano bang relevant para dito kay Senator Risa? 'Di ba samantalang kahapon nga parang hindi siya makagets dun sa mga nangyayari at tinanong niya agad yung sa conclusion point na dun sa panghuli na Ngayon naman ito, ang banat naman itong ni Senator Risa
tama na lang daw ba na ganun na magbabanta ka kapag ikaw ay naapi? Aba, medyo pumiprinsipyo itong si Senator Risa. Alam mo, masasabi ko dito kay Senator Risa, no, parang nagpapaka-hipokrita siya bilang isang public servant, no? Ikaw ba naman ang apihin, no? Yung talagang systemic na panggigipit ang gagawin sa inyo. Ultimo yun nga, yung pangyayaring yun, no? Hindi naman tama yung huling ka, lilipat ka sa correctional ng ganung oras, di ba? Na talagang akala mo baka mamaya kikidnapping ka na, parang ganun siguro iniisip ni Miss Zuleika. At nagalit si VP Sara dahil doon, at hindi lang yun, napakaraming panggigipit din sa kanya mula pa noon. Dahil nga alam ng bangag na administrasyong to na meron siyang matinding panalo itong 2028 elections. Kaya talagang ginigipit siya noon pa lang. So hindi ba tama lang naman yung magbibitaw siya ng conditional threat na ganun, o kumbaga yung habilin, no, sa kanyang mga mahal sa buhay o kung sino man dyan na kapag nga may ginawa sa kanya, no, pinatumba halimbawa si VP Sara, kailangan may gaganti sa kanya, something like that. At kahit ako nga ako ba naman sasabihin ko sa inyo, hindi ako nagpapaka-hipokrito dito, ako din ganyan. Dahil ako, pagka yung mga bumabangga sa akin na medyo mga big time, hindi ako papayag na basta-basta nila akong papatahimikin at basta-basta nila akong itutumba ng ganun-ganun lang, di ba? Dahil ako'y nasa tama, pinaglalaban ko nasa tama, at kapag ako, dinamay nila talaga ako o ang pamilya ko, talagang meron dapat na resback yan. Lintik lang walang ganti sa mga demonyong katulad ng mga taong walang habas na nagpapatahimik sa mga taong lumalaban para sa tama at may prinsipyo. Kaya walang mali sa nakikita ko dun sa binitawan ni VP Sara na na statement nun dahil nagpapakatao lang siya, nagpapakatotoo siya at nagpapaka-leader siya, no. Talaga lang concerned siya sa kanyang empleyado. So yan, to wrap up all the happenings today, no. Good job para dito kay Attorney Narvasa, sa lawyer ng defense team natin ni VP Sara, no. Dahil nga parang mas naging magandang performance niya today. At yun nga ang yung mga cross-examination na ginawa niya dun sa NBI agent, talagang parang ligwak yung sagutan nitong NBI agent today. At talagang kitang-kita naman sa mga hindi nakapanood dyan, no? Kitang-kita dun sa hearing kanina na talagang napaka-smooth ng cross-examination sa side ni Attorney Narvasa, pero dito sa side ng prosecution, dun nga sa witness nila, no, sa NBI agent, parang nanginginig sa pagsagot at hindi masagot ng diretso. At yun nga, baluktot na naman ang pangatwiran nila, yun na nakikita ko. So yan, hanggang dito muna tayo at lagi ko lang kayong nire-remind na lagi kayong maging makabayan. Nang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore one day. So hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.